Good afternoon guys at welcome back po ulit sa ating channel Stock Play at muli po tayo mag-update about sa mga top trending stocks for today, Friday So tignan natin. Let's start with the plus. So bukas ulit meron tayo update REIT Ayan, kahit weekend meron po tayong mga upload. So unless kung talagang busy, Ayan. Pero pipilitin natin makapag-upload palagi. Everyday. Ayan. So base sa chart, sa weekly chart guys, so good close naman to. Ayan. Solid, hindi pa naman siya overbought. Na Swissy, nasa resistance somewhere here sa 18.14 sa daily chart. Okay, same here. Of course wala pa naman breakout, pero if ever man na magkakaroon ng BO or yung sinasabi natin breakout, so ang possible target somewhere here malapit sa 19.9. And if ever man na hindi makapanik or ma-reject guys, so possible, of course babalik tayo sa may support somewhere here sa area na to, 16.6. Ayan, sa area na to guys, 16.6 So let's see sa 4-hour chart. Ayan. And based dito sa 4-hour chart, if ever man guys, so possible ma-hit tong red line na to. If ever lang na mag-breakout, So possible dun nga sa next green box. Ayan, sa may resistance, Next resistance natin for this one. Ayan. Then, for APL, yesterday din trending din silang dalawa plus saka si APL guys. So ngayon ay I think po nag-rally. Tama ba, nag-rally kahapon tas ngayon red na, doji candlestick tapos ayun na yung confirmation candlestick red. So sa weekly, kung titingnan natin, so possible support na to somewhere here 0.007 ayan. So dito guys, ang possible niyang balik, or kung mag-aano man to, retest possible dito 0.01 sa area na to. So since wala pa naman kasing retest dito guys, so pagka bumalik at nag-hold, maganda yun just in case lang na mag-hold. Ayan. Sa daily chart, check natin, yun nga, overbought. Okay, plus may crossover dito which is bearish, still overbought. Ayan, sa daily chart stochastic. Okay, so it means may chance na babalik guys. And kung titingnan natin, possible pa bumalik dito 0.006. Ayan, kasi andito yung 200. Pwedeng balikan yan somewhere here sa may loob ng green box. Okay, so sa 4-hour chart, silipin natin, maybe meron pa tong extension ng konti. Okay, tas bagsak Ayan. So let's see guys kung
magre-retest dito, no? Bago ma-reject. Or mag-rally ng konti, then mag-retest na dito sa may support. Ayan. So, yun yung mga scenario natin dito sa 4-hour chart. Ayan. So, iba naman kasi pag sa ibang time frame, ano, especially sa weekly. Mas matagal tong mangyari, no? Yung sa weekly. Ayan. Then, of course, since still may gera pa din. So, tingnan natin kung may effect ba. P-core. Ayan na nga. Ayan na nga. So, parang same pa din, guys. Same pa din. And as we see here sa daily chart, meron tayong gap up. Gap up, guys. So, actually, dalawa to. Ayan, pero isa na filled na kahapon. Ayan. So, tignan natin kung ano yan, kung masusustain. Pero based dito sa natin, indicators, overbought. So, kailangan nating magkaroon ng cool down, kumbaga, So, hindi pa laging papataas. May pullback yan, guys. Ayan. So, based dito, overbought na sa daily chart. Same here sa weekly chart, So, tingnan natin. Possible kasi pullback ng konti rito, ayan sa daily chart, tapos push ulit. Isa pang push, Ayan. So, sa 4-hour chart naman, medyo nag-hold sa area na to. So, it means possible is magkaroon pa tayo ng isa pang rally based sa 4-hour chart. Pwede pa yan, So, unless na lang kung biglang malaglag. So, remember, meron tayo ditong gap up. Okay? Pero, kung babalik tayo sa weekly chart, okay, it's pretty obvious na meron tayong pattern, Okay. Revisit. Bounce ulit. Revisit ulit dito sa baba. And it might ma-hit yung ating ceiling, ceiling price for P-core. Ayan. So, syempre, di naman kasi bigla ang yan. Didiretso yan. So, unless na lang kung merong catalyst or biglang ganito. Ayan. So, tignan natin. Still possible pa din, na mangyari yon. So, for now, pretty obvious na may pattern tayo dito for P-core. Ayan. Next natin, OGP. OGP. Okay, nalaglag na, guys. Bearish engulfing candlestick. Ayan, kasi nga divergence na dito sa weekly chart. And isang nakikita natin dito, possible ma-hit to, 32.6 and sa may green box. So, dito last time nag-retest and possible maulit yan dito. Okay. Possibility lang yan, based sa weekly. Ayan, sa daily chart, same pa din. 36. Ayan. May mga gap down to, May gap down, guys. Ayan. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito sa next week. May mga gaps
Still possible pa rin na ano yan, na ma-filled, no? Then we have here Bloom, last two guys. And remember, bukas meron tayo ulit upload. Don't forget. And syempre, paki-like na rin yung mga videos natin, ano? Ay, maraming salamat. Malaking tulong na sa akin yun. Na makita ko na may sumusupport pa din. Diba, kahit matagal tayo nawala. So, sa ngayon, for Bloom, nasa ano to? Strong support. Okay. At pagka hindi nag-hold dyan, yun lang ang medyo masama kasi meron tayo ditong gap. May gap guys based sa weekly chart, no? Kitang-kita eh. So sa ngayon, ang na-anticipate natin since ano nga to, strong support, eh magba-bounce. Just in case lang, ano, na magba-bounce kasi nasa weekly tayo eh. So sa daily, since nasa support nga, tingnan natin kung mag-retest, no? If ever man na mag-retest, so ilang percentage yan? So mula dito sa may support, ayan, so 12%, ano? Let's say sabihin natin mga 11%. Okay? So yan ang kanyang galawan right now. So actually medyo bounce ito eh. Bounce, okay. Rejected, bounce, rejected, bounce, rejected, bounce, okay. Rejected, bounce na konti, rejected, and possible mag-bounce ulit, no? So medyo ano siya, kung titingnan natin sideways, okay, pa-rectangle yung kanyang itsura yung kanyang chart. And yung last natin for today, we have here PLX. Nababasa dyan, PLX ba? PLX. PXP. So for this one naman, for P-Core, of course maganda. Ayan, pero dito sa halos nag-retest na dun sa may 200 eh. 200 weekly moving average. Ayun, no? Na-hit na, guys. Okay. Then nag-close sa may baba. So it means rejected. So unless lala ko mag-hold malapit dito sa may resistance, no? Nag-breakout pero di na-sustain base dito, ah. Ayan. So ang ano natin dito, nakikita natin ang medyo mako-consider natin support for this one base sa horizontal, ah. Somewhere here sa area na to. Yan, dyan. I-move natin ng konti. Ayan. Okay. Somewhere here sa 2.45, 2.4, no? Yan sa may green box na yun. So it means base po sa weekly chart to, ah. So pwede tayong bumalik dito sa area na to. 2.4. Yan, no? Then sa daily chart, ayun, no? Same here before. So baka same pattern lang. Okay. Tapos bagsak, no? Retest doon sa may 200-day moving average. Same here. Rejected. And possible, of course, babalik kung saan may matibay na support. So possible dito yun. Ayan, sa 2.4, malapit doon, 2.5 pababa, no? Sa may green box. Ayan. And I think tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood. See you po tomorrow. Bye-bye and God bless.